Ano, suko ka na ba? Kailan naman ako sumuko? Bakit parang acting-actingan ka pa rin? Hirap kaya. Paano mo magagawa kung hindi mo muna susubukan? At saka, paano ka matutulungan kung ikaw mismo hindi mo kaya tulungan sarili mo? Oo na. Gagawin ko na lahat ng sinabi mo. Pep. Saan pupunta? Ha? Sa kwarto. Para saan? Magmumukmuk ka na naman. Bawal. Okay? Dapat lagi kang makatskahan. Para hindi ka lang kapag-isip lang kung ano-ano. Alam mo, tara sa labas. Makipagkulitan ka sa amin nila Kuya Nando at saka ni Bimbo. At, papasok ka lang ng kwarto mo kapag matutulog ka na. Okay? Sige. Okay, let's go. Smile! Oh, bakit? Go! Ka na. Smile. Papang, ano po ang hinahanap ninyo? Hindi pa ho kayo magaling Baka makasama ho sa inyo yan. Nawawala yung journal ko Paano po nangyari? Natural, nawawala, may kumuha. Maaari ba maglakad yung journal na yun? Hindi po kaya si Jericho ang kumuha. Siya lang po ang alam ko na may interest doon sa recipe ng Lucky Pandesal na nakasulat doon. Napatalsik man ako sa Lucky Fiction. Nakuha naman kita. Sir Michael? Sir Michael? Pasok. Sir, hihintayin po ba niyo si Madam Irene? Kasi pwede ko po kayo ipagluto ng snacks. Hindi, wag na. May lakad ako. Bukas ko na lang ibibigay sa kanya. Sige. Ano daw yung ibibigay, te? Ewan ko. Baka bomba. Wow, pasabog. Cordy mo! Congrats, Tol. Mukhang okay ka na. Mukha ba? Uy, sila na! Uy, kayo naman. Tumigil kayong dalawa. Kayo, kita niyong broken-hearted na nga tong si Tago kung ano-ano pang sinasabi niyo. Siya, oo, pero ikaw, in love Ikaw, alam mo, babatuhin kita sa mukha mo. Huwag niyo nang asarin tong si Sukang Paumbong. Isa ka pa. Natatawa lang kaya ako. Ayaw mo ba nun? Kami ba naman ang mga kasama niya araw-araw, talagang kakabagan yan sa kakatawa. siyempre. Tago kung si Boyce na Jericho nga hindi namin makasundok. Hindi yun, Michael. Teka. Knock. Knock-knock na naman, ang corny-corny mo ng mga jokes mo. Kayo, makikitawan na lang kayo. Ikaw, choosy ka pa. Ulo ko yung matandang yun, mambabato pa. Sino yun? Hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang din siya nakita. Teka. Mukhang adik yun Tingin ko, taong grasa. Parang galit na galit siya. Sino ang may atraso sa kanya?
Pesteng buhay to. Huwag ka na magalit. Aminin mo nga sa akin, Henry. Sinadya mo ba na hindi natin masundan yung sasakyan ni Johnny? O talagang umatake na naman yung katangahan mo? Relax. Paano naman ako magre-relax? Paano kung nakipagkita ang asawa ko dyan sa Sonyang yan? Hayaan mo. Aalamin ko. Ang pagbuhusan natin ng atensyon ngayon ay ang pagdududa ni Mr. President. Nagdududa? Parang naghihinala siya. Tinanong niya ako tungkol sa investigasyon ng pulis sa aksidente niya. Pero hindi siya naniniwala sa resulta. Gugong ka pala eh, kasalanan mo yan. Bakit ako idadamay mo? Wala na rin tiwala sa iyo ang asawa mo. Hindi mo ba napapansin? Pag nasilat ako, damay ka. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ka rin sa mga kilos mo. Eh, sino ba yung sinaulong yun? Alam nyo, kasi parang nakita ko ng lalaking yun eh, na nagmamatsyag dito. Kaso, hindi ko lang maalala kung kailan. Noong makalawa, Bopols, di ba sinabi mo pa sa akin? Oo nga pala. May hawak na ba siyang bato nun? Wala eh. Nakatingin lang talaga. Mukhang nagmamatsyag. Parang may galing ko siya sa bakery natin. Ang hindi ko lang maintindihan kung sa bakery ba talaga siya galit o isa sa mga nakatira dito. Ano ba ang itsura ng lalaking yan? Eh tayo mukhang pulubi, husgusin. Matanda na rin. Master, kilala niyo po ba yung taong sinasabi namin? Paano naman makikilala ni Papang ang taong yun? Gusto ko lang magpahinga. No. Papa, okay lang po kayo? Ayos ka lang, Papa. Ayos na. Napagod nga lang ako. Napagod. Kaya naman, sir. Magmula ngayon, ayokong babanggit kayo ng tungkol sa matandang yon sa harap ni Papang. Naiintindihan ninyo? Yes, boss. Ay naku, Mars, masyado mo akong pinakaba. Akala ko kung anong emergency na. Yung pala inaatake ka lang ng paranoia mo. E paano kung totoong nakipagkita nga si Sonia doon sa asawa ko? O di bugahan mo ng apoy. O kaya ilabas mo yung pangil mo dyan sa ex-long katuts mo. Te, bughan na ng apoy. Tumabi ka pa, ayaw mong malitsyon. Makalit siya naman to, wagas na wagas. Eh kung ikaw kaya yung ginagawa kong sinigang na buto-buto. Syungangers ka rin naman kasi, Mars eh. Alam mo, kung hindi mo sana pinalayas yung matandang lechon na yan. Litsyon daw, narinig yata tayo. May matanda si Manang Bising yun. O di sana natitiktikan natin yung mga hakbang nila. Sabi nga nila, get closer to your enemies. Para kahit papano nakikita mo yung hakbang na meron ng kaaway mo. Luka-luka? Eh di brinodcast ng matandang yun yung plano ko dun sa mortal kong kaaway. Bagay, may point ka din doon. So, anong plano mo? Hindi ko nahayaang ahasin yung uli ang asawa ko. Kung nangyari nung una, hindi na sa pangalawa. Magkakamatayan kami. Itaga mo yan sa bar mo. Uy, tara na ngayon sa Romblon. Masyadong matapang at mapagmataas yung Irene na yan. Isang katebang bahon man palang tinatago sa katawan. Matagal na silang may relasyon ni Sir Henry, Sonia. Kaya lang wala lang kaming lakas ng loob para magsumbong kay Mr. President. Kasi kung siya nga dinideadman niya lang yung mga kabalbalang nagawa ng asawa niya. Kami pa, paninimulaan niya ba kami kung magsumbong kami? Sa tingin mo ba, Manang Bising, alam to ni Madam Heyong? Oo naman. Kaya nga nagmanman yan Ayun, namatay sa kamamanman. Kawawang Madam Heyong. Pati siya, nabiktima ng ahas niyang manugang. Sa malangit na ang kanyang kaluluwa. Hindi bale. Dahil malapit ko nang ipaghigante ang kalupitang ginawa nila sa anak ko at kay Madam Heyong.
At sisiguraduhin ko na sa pusali siya pupulutin. Kung saan siya nararapat. Kawawa naman ng lolo. Kung kailan malapit na yung kaarawan niya eh. Tsaka pa nangyayari yung mga ganito. Ay, oo nga pala. Nakalimutan? Ang tagal-tagal mo na dito ah. Ito naman, nagsusungit na naman. Kailan na nga? Sa Webes. Ay, malapit na pala. Kaya nga. Kaya nga sana din, dumating yung araw na yun, eh, malakas na si Lolo. Sunshine, Ano yun? kailangan kita. Ha? Kailangan kong sagot mong oo. Takbo? Oo na ba ang sagot mo? Takbo, nakakaya. O dito, no? Tsaka, baka magising si Lolo. Ano ka ba? Ay, sorry. Sorry. Okay lang. Hihingi sana ako ng tulong mag-isip ng regalo para sa birthday ni Master. Hindi ko kasi alam kung anong gusto niya eh. Tutulungan mo ba ako? Oo, hindi. Ha? Yun ba yun? Ayaw kasi ni Lolo nang nireregaluhan siya. Gusto niya siya yung nagre-regalo. Ganun? Oo, ganun na nga. Kaya sa birthday niya, mag-bake tayo ng maraming tinapay. Para may iba naman, free for everybody. At saka, Chuck, natutuwa yun. Eh, yun yung plano ni tatay. Wow, talaga? Sekreto kasi yun eh. Ba't ko ba nasabi sa'yo? Ano ba yun? Okay lang yun, okay lang yun. Sikreto lang natin yun. Promise. Promise yan ah. Promise. 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 Kung ingay ah. Sino yung matandang yan? Hindi namin kilala, boss eh. Talaga naman kanina pa nakatayo din. Mukhang galit na galit. Kung may gustong gawin, humahanap lang ng tiyempo. Iharap nyo nga sa akin yung matanda na yan. Mukhang mapapakinabangan ko rin siya. Huwag na, boss. Kaya na namin gawin ang pagpapasara sa bakery na yan. Makahatian pa kami sa bahay ng gunggong na yan. Oo nga, boss. Huwag na nga kayo makulit. Basta sundan nyo na lang inuutos ko. Iharap nyo sa akin yung matanda na yan.